So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, malaki po yung tsansa na makasuhan ng perjury itong si Manilin lang, Rodante Marcoleta. At worst case scenario mga ka-Streetwise, posible din po siyang matanggal bilang senador dahil po sa kanyang misdeclared na sose. So nagbigay na rin po ng statement ngayon yung COMELEC na nakaready na raw po silang i-public kung ano man yung resulta ng kanilang investigasyon. Pero by the way, yung mga kababayan, no, alam naman po natin na sobrang lakas ng ebidensya po laban kay Marcoleta. Kasi po, admittance yung ginawa niya eh. At bukod nga dito mga kababayan, no, sabi nga po ng COMELEC, nagbigay daw ng counter affidavit itong si Marcoleta. Yun nga lang, palpak din. Napalpak din. So ngayon, no, malaki po yung chance na matanggal siya bilang senador, makasuhan po siya ng perjury at makukulong po siya. Ngayon, depende na lang po ito sa COMELEC kung bubullshitin nila tayo. No? Ang lakas ng ebidensya, ang pangit ng counter affidavit, pag ito nakalusot pa sa COMELEC, puta na. Mukhang may problema ata tayo kay George Garcia pag ganyan. So pag-usapan natin to ha. So ito, nabalita ito from ABS-CBN News. So sabi dito, okay, the COMELEC finally concludes its fact-finding investigation on Senador Manilin lang Rodante Marcoleta statement on SOSE. Oh yan, okay. Over alleged discrepancy, Chairman George Garcia tells ABS-CBN News. Okay, ang defense niya nabigay ang campaign donation before siya naging candidate. Okay. Ito yung sabi ni Marcoleta, no? Nabigay daw po yung campaign funds bago daw po siya naging candidate. Puta doon palang bullshit na eh. Sino magbibigay ng campaign funds sa'yo kung hindi ka pa kandidato? And by the way, for the sake of the argument, hindi pa rin po lulusot yan. Kasi base po sa batas natin sa SOSE, hindi ito pinag-uusapan kung kailan mo natanggap. Ang pinag-uusapan dito, kung magkano yung nagastos mo. It doesn't matter. So para mas maganda, no, tinan ninyo pati COMELEC, nililin lang ni Marcoleta. Ito yung sinasabi ko eh. Di ba? Bullshit po yung sagot ni Marcoleta. Bullshit din po yung kanyang ebidensya. No, kasi admittance nga ito, no? Pag ito nakalusot sa COMELEC po tayo, ibang usapan na to. Oh, so para mas maganda, no, panoorin mo na natin yung report from DZMM. Sige. Commission on Elections ang investigasyon sa umano'y hindi pagkakatugma ng SOSE at SALN ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 elections. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve. Rika, nakaraktang ilabas ng COMELEC Political and Finance Affairs Department ang resolusyon sa investigasyon kung dapat bang managot si Senator Rodante Marcoleta dahil sa umunay discrepancy o hindi pagtutugma ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa 2025 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ibinatay ni Marcoleta ang kanyang depensa sa Piñera Doctrine na nagsasabing naging kandidato lamang si Marcoleta sa pagsimula ng campaign period at iginit. Babalikan natin yung Piñera Doctrine na yan, pag-uusapan natin yan. Kasi yung Piñera Doctrine po na yan, hindi po ito tamang sagot para po sa kanyang aligasyon sa SOSE. Mali si Marcoleta dito. Hindi naman ako abogado mga kababayan, pero marunong po tayo magbasa. Natanggap niya ang campaign donations bago pa siya opisyal na ideklarang kandidato. Malatanda naglabas ng show cause order ang COMELEC noong November 2025 laban kay Marcoleta para magpaliwanag kung saan nagsimula o kung saan nagmula o sino ang nagbigay ng mga donasyon sa kanyang kampanya na aabot sa 112 million pesos. Batay na rin sa kanyang SOSE na mas mataas yan kumpara sa halos 52 million pesos na idineklara sa kanyang SALN. Sinabi ni Garcia na mas pinagtuunan ng pansin ng PFAD ang nilalaman ng SOSE ni Marcoleta at nasa kamay na rin ng departamento kung magkasagawa pa ito ng preliminary investigation. Una nang sinabi ng COMELEC na maaaring maharap si Marcoleta sa kasong perjury o paglabag sa SOSE law kung mapatutunayang pineke nito ang kanyang SOSE. Tandaan niyo mga kababayan na perjury. Ang perjury po, criminal case po yan. May kulong po yan. Walang yan, tinan ninyo, no? Nanalo kang senador, tapos makukulong ka pa. Ngayon, mga kababayan, no? Pag-usapan ngayon natin itong Piñera Doctrine na sinasabi ngayon ni Marcoleta. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, sapat ba na dahilan itong Piñera Doctrine para po maging sagot niya sa kanyang misdeclared na SOSE sa COMELEC? Okay. So, tinan ninyo, abot na naman, internet, di ba? Napakadaling hanapin na lang po niyan. So, NBank, no? So, ang may sulat pala nito, si Carpio pa pala. O best friend niya rin pala yung ponente nito.
So ito yung Piñera Doctrine mga kababayan, 2009 pala ito no. So GR number 181613. Oh. So ngayon ito yung part no, ano ba yung Piñera Doctrine na yan? So ito yung Piñera Doctrine na yan, ito, basahin lang natin ito, medyo mahaba lang to. So sabi dito, okay, Section 79A of the Omnibus Election Code defines a candidate as any person aspiring for seeking an elective public office who has filed a certificate of candidacy, the second sentence, third paragraph, Section 15 of RA 8436 as amended. So sabi dito, provide that any person who files his certificate of candidacy within the period shall be considered candidate at the start of the campaign period. Yan. So malamang dito po nakuha ni Marcoleta yan. Okay na sagot ito, no? Kasi di pa naman ako kandidato nung tumanggap ng pera. Yun nga lang, irrelevant po ito. Kasi sabi dito, for which he filed the certificate of candidacy, the immediate succeeding provision, okay, in the same third paragraph, at sabi dito, no, unlawful acts or omission applicable to a candidate shall take effect only upon the start of the aforesaid campaign period. So, sabi pa sa bandang baba, no, ito, tungkol ito mga babayan, no, sa early campaigning. Okay, under the decision, a candidate may already be liable for premature campaigning after the filing of the certificate of candidacy, but even before the start of the campaign period. From filing of the certificate of candidacy, even long before the start of campaign period. O tandaan natin mga kababayan, yung Piñera Doctrine na yan mga streetwise na pinag-uusapan dito, early campaigning. Na kapag kayo nga po, nagsimula na nga pong nag-file nga ng kanilang candidacy, hindi ka kaagad pwede mangampanya kaagad kasi merong campaign period. Oh. Pero habang hindi ka pa at least you get the point, no? So ngayon, pinilit po ni Marcoleta na ipasok po yung SOSE sa early campaigning. Puta, yung mismong kaso pa lang tungkol sa early campaigning hindi tungkol sa SOSE. Di ba? So ngayon, mga ka-streetwise, no, malinaw naman yung nakalagay doon. Ngayon, pag ito, nakalusot talaga ito sa COMELEC, ihanda nyo na, COMELEC ang talagang galit ng taong bayan sa inyo. Kasi malinaw naman po talaga na ang pangit po talaga ng counter affidavit ni Marcoleta. Tandaan nyo kasi kung pagbabasihan po natin yung SOSE mismo, yung batas sa SOSE, ito, basahin natin to O, pag kayo ba nanood ba kayo ng mga DDS vlogger, nako-content ba nila to? Hindi, kasi mga tanga yung mga yon, o di ba? Di nila kaya mag-content ng ganito. Mga bobo yan ang alam lang ng mga DDS, mahal namin si Digong, o we love Tatay Digong, karapatan namin to. Di ba? Ganun lang yan. Pero sa knowledge, wala amin. Di ba? Mahinang mga nilalang to mga to. So ngayon, continue natin Ito yung batas ng SOSE. Republic Act number 7166. O sabi dito, sa section 14 na tayo yun. O dito. Basahin natin to dito. Tingnan nyo to So sabi dito sa section 14, no? Okay, statement of contributions and expenditures. Effect of failure to file statement. Sabi dito every candidate and treasurer of the political party shall within 30 days after the day of the election file and duplicate with the offices of the commission to the full, true and itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. O nakalagay dito mga kababayan, hindi naman sinabi dito na dapat tumanggap ka ng pera before the election, kaya di mo na pwedeng i-declare. Ang sabi dito, di ba? True and itemized statement of all contributions. Lahat ng contributions. Hindi sinabi dito na contributions before the campaign period, contributions before yung ang tawag nito, yung nag-a-apply ka bilang senador. O di ba? Wala naman nakalagay na ganoon ang nakalagay dito all, lahat ng contribution. O kaya mga kababayan, kaya sinasabi nga natin, itong sagot nga po ni Marcoleta, pilit na pilit po ito. Oo. Wala naman nakalagay doon, di ba, na before the campaign period, before the filing of the candidacy, ang nakalagay doon, lahat na natanggap mong pera para sa eleksyon na yon, mga ginastos mo, kailangan mo i-declare.
Oh, tanda natin mga kababayan, no, sinabi ko nga kanina na ang perjury nga po ay criminal case po yan. So may kulong si Marcoleta. Di ba? Oh. So ngayon na ito nga sinasabi ko nga Marcoleta faces perjury raps before ombudsman over the campaign donation. So bukod nga pala sa COMELEC, may kaso pa siya sa ombudsman. O kasi tingnan niyo, di ba? Campaign donations hindi mo di-declare. Kasi alam niyo ba't kailangan i-declare po yung mga campaign donations? Para po makita po ng taong bayan kung kanino kayo may utang na loob. Di ba, mali ba namin na nag-donate pala sa'yo? Mali lang natin, ha? Hindi ko sinasabing totoo, pero mali lang natin na baka ang nag-donate sa'yo ng pera, Iglesia ni Cristo pala. No, which is bawal po yun. Bawal po, tandaan nyo, ha? Bawal po ang isang religious na organization na magdo-donate po sa kampanya ng isang politiko. Mali lang natin, no? Baka mali ba namin na baka yung nagbigay ng pera sa'yo, galing China pala. Kaya pala todo ka sa pagiging tsinador. At malay din ba namin na baka nagbigay din ng pera sa yung mga diskaya nung campaign period. Kaya ganyan yung klase ng kanya pagtatanggol sa mga diskaya. Importante yan, Marcoleta. Tanga ka lang talaga. Di ba? Manling lang nga po. Pati COMELEC gustong dinlangin. Pati taong bayan gustong dinlangin. Kaya nga kapag ito nakalusot talaga ito. Kasi, to be honest, mga ka-streetwars, mabigat po talaga to. Mabigat to. Isipin mo, Marcoleta, isang senador, dating congressman, nakukulong, matatanggal bilang senador. It would take isang malupit na political will para gawin yan. Pero syempre, kung titinan pa nga natin yung ebidensya at yung sagot ni Marcoleta, kung ako po tatanungin ninyo, di ba, marunong naman tayo magbasa at umintindi, talagang sablay po talaga si Marcoleta dito. Di ba? So, kapag ito, ulitin ko lang pag ito nakalusot sa COMELEC, wala na, di ba? So, ibig sabihin nito, ang traitor pala, sa PBBM admin, si George Gracia. Parang gano'n, di ba? Parang gano'n ang labas. So, yun mga kay-streetwise, So, kayo po, nung masabi nyo nga po dito, sa counter affidavit nga po ni Rodante Marcoleta. At ano rin kayo sa tingin ninyo magiging decision dito ng COMELEC? Kasi investigation pa lang ito. Ito ba'y matutuloy sa kaso? O baka matulad lang dito kay Cheese, di ba? So yun mga kababayan, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe at di na makalabisan, pa-share na rin po na content natin ngayon. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.